좀 잘 쳐요. Tulong-tulong na ang mga otoridad sa pagbuhat sa wolf o sa lobong ito sa South Korea. Yan po si Nukgu, ang lalaking lobo na nakatakas mula sa O-World Zoo noong April 8 matapos itong maghukay sa ilalim ng bakod. Dahil mailap, inabot ng 9 na araw bago siya nahuli malapit sa isang highway interchange mahigit 2 milyang layo mula sa zoo. Para matunton, gumamit pa ang mga otoridad ng drone na may thermal imaging camera at speakers kung saan maririnig ang alulong ng isang lobo. At nang maispatan, agad din siyang nahuli gamit ang tranquilizer gun. Normal ang kanyang vital signs pero may natanggal sa kanyang isang fishing hook o kawit. Ligtas na siyang naibalik sa zoo. Si Nukgu ay bahagi ng isang programa para maibalik ang Korean wolves na kinokonsidera na noong extinct sa wild. Pinilahan ng payout ng ayuda para sa mga motorcycle taxi at delivery riders ngayong araw sa Metro Manila. At mula po sa Quezon City, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Pia, hanggang ngayon, napakahaba pa ng pila ng mga riders na naghihintay na mabigyan ng ayuda ng DSWD dito sa Quezon Memorial Circle. Mula rito sa kinatatayuan ko sa entrance hanggang doon pa yung pila sa may dulo nitong circle. Ayon sa kawani ng DSWD, nasa 4,000 na raw yung mga tapos na nila sa validation. Pero libo-libo pa rin yung hanggang ngayon ay naghihintay at nakapila pa. Kita mula sa himpapawid ang haba ng pila ng mga rider na kukuha ng ayuda sa Quezon Memorial Circle ngayong unang araw ng special payout para sa mga motorcycle, taxi at delivery riders na hindi kasama sa mga una nang nabigyan ng tig 5,000 pisong ayuda sa gitna ng krisis sa langis. Napuno ang circle at umabot na ang pila sa labas at paikot sa elliptical road at kinain na ng mga motorsiklo na nakaparada ang unang lane ng elliptical road. Maghapon ding babad sa matinding init ang libu-libong riders na dumagsa. May punto ngang gumamit na ng plywood ang iba para pantabing sa matinding sikat ng araw. May riders na 2:00 pa ng madaling araw nakapila na rito pero tanghali na hindi pa sila nakakapasok. Reklamo ng ilang rider, mabagal daw ang usad ng pila kaya nahilo na ang iba sa gutom. Ang iba, wala raw ang pangalan sa listahan. Libo-libong riders din ang pumila sa Makati Coliseum kaninang umaga. Marami ang madaling araw pa nakapila at may singitan pa raw. 150,000 riders ng delivery service at motor taxi sa Metro Manila ang target na mabigyan ng ayuda sa special payout ngayon hanggang bukas ayon sa DSWD. Open payroll daw ang ginawang sistema ng DSWD. Ibig sabihin, iisa lang ang listahan na hawak ng 4 na payout centers na itinalaga para sa Metro Manila riders ngayong araw. Kaya pwedeng pumunta ang riders sa kahit alin dyan. Para raw ito makatipid sila sa gas. Galing daw ang listahan sa mga transport network companies at associations. Lilinawin pa raw ng DSWD sa DOTR kung paano maisasama ang habal-habal riders o yung mga rider na walang kinabibilangang grupo o transport network. Tiniyak din ng DSWD na aasikasuhin nila ang mga rider na nagtatrabaho sa transport companies o networks na hindi pa rin kasama sa listahan ngayon. Humiling naman ang pangunawa ang DSWD sa mga driver at rider sabay pagtitiyak na tuloy-tuloy ang bigayan ng ayuda hanggang katapusan ng Abril. Sabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, matumalang pagpaperehistro ng mga tsuper at operator para sa Net Service Contracting Program na nagsimula noong Miyerkules. Kaya iniutos niya raw sa mga tauhan ng LTFRB na pumunta sa opisina ng mga TNC at Transport Group. 50,000 units ng bus, jeep at UV Express ang target ng DOTR na mapasama sa programa na layong bayaran ng mga tsuper sa kada kilometrong pagpasada at magbibigay ng 20% diskwento sa pamasahe para sa mga pasahero. Narito po ang pahayag ni Secretary Lopez, ni DSWD spokesperson Dumlao at ng mga nakausap naming rider. Kami na po yung pumunta sa ating mga terminal para naman kahit papaano mas mapapabilis natin ang pag-onboarding ng ating mga operators at sa mga drivers natin for the Net Service Contracting Program. So, we're expecting by Monday, makaasa po tayo na may 19,000, over 19,000 na jeepney, modern, traditional, and UV Express, kasama na rin yung EDSA pathway natin, na nakapasok na yung sa programa. At itiyakin po namin
namin na kung kayo po ay eligible drivers, eligible public utility vehicle drivers, kayo po ay ma-assist po sa ilalim ng programa. Pia, sabi ng mga kawani ng DSWD na nandito ay hindi sila aalis hanggang matapos yung bigayan ng ayuda sa mga riders na nandito at umabot sa cutoff kaninang tanghali. Pero may ilang rider kaming nakausap, siguro mga nasa 50 sila na hindi umabot sa cutoff kaninang tanghali at nandito pa rin at umaasa na mabibigyan din sila ng ayuda ngayong araw. Pero sabi naman ng DSWD ay meron pa namang special payout bukas. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Nakakatuon ay ikalawang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa kanya umanong unexplained wealth o di maipaliwanag na yaman. Tiyak na raw ang pagharap ni na Ombudsman Jesus Crispin Remulla at dating Senador Antonio Trillanes sa pagdinig para dyan. Nakatutok si Jonathan Andal. Ang mga umano'y unexplained wealth o di may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte ang tatalakayin sa ikalawang pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban sa kanya sa Miyerkules, April 22. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, dadalo siya sa pagdinig, dala ang mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng BISE. I will show up for a while. Kailangan magsasagot na ng mga tanong yung person in charge of the documents of the Kasi wala ka ombudsman. namang kwan doon eh. Wala akong kilalaman. Institutional yun. Yun. Just to show respect to the House. Si dating Senador Antonio Trillanes, the fourth na ipinasampinan ng komite noong nakaraang hearing, kinumpirma sa text message sa GMA News na tetestigo siya tungkol sa mga umano'y nakaw na yaman ng BISE. Ipinatatawag din ang Anti-Money Laundering Council, Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue. Pag na-establish sa mga bank accounts, sa financial documents, yung pong kaso on unexplained wealth, yung pong kaso on SALN violations, rising to a level of betrayal of public trust, mabubuo po namin sa darating pong pagdinig. Kapag lumusot ito sa Kamara at umakyat sa Senado, paano kaya ito isasabay ng mga senador sa kanilang trabahong gumawa ng batas? Paano kala ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson gawin ang impeachment trial tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes simula alas 3 ng hapon? Tuwing Martes at Huwebes naman ang Senate session at tuwing umaga naman nila gagawin ang mga committee hearing. Halos kapareho ito ng naunang panukala ni Senate President Tito Soto. Pero para kay Soto, araw-araw ang impeachment trial, Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon. Ang lahat ng legislative duties, sabi ni Soto, Lunes hanggang Miyerkules alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Samantala, kinuwestiyon at kinontra ni Senador Lacson ang sinabi ni Attorney Salvador Panelo, dating Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration, na pag umabot aniya sa Senate impeachment trial, tiyak ng bobotong guilty sina Senador Lacson at Soto, pati na sina Senator Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan. Tinawag ni Lacson na nonsensical o walang katuturan ng pahayag ni Panelo. Tinawanan naman yan ni Panelo. Nasaktan yung mama sa katotohanan. Masyado naman siyang balat sibuyas. I was not making a premature statement on his impeachment mode. It was an opinion based on his demeanor as a senator. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Kilig ang hatid nina ex-PBB Celebrity Collab Edition housemates Dustin Yu at Bianca De Vera sa kanilang fans sa isang fan meet kagabi. Ang kanila namang mga taga-suporta nagbigay ng ngiti sa mga tsuper sa handog nilang ayuda. Makisikatay at kaya Tina Imperial. The best food, views, and company ang in-enjoy ng The Secret of Hotel 88 stars Dustin Yu at Bianca De Vera sa kanilang recent trips abroad. Recently, galing ang dalawa sa Vietnam at Hong Kong. Natuwa pa at kinilig ang fans sa posts ni Dustin ng photos ng view at ni Bianca na ang caption, I love the view at beautiful nga. Ikaw, anong pinaka na-enjoy mo sa Vietnam? Food trip din? Food trip, tsaka yung pag-picture ko sa kanya. Galing kasi akong mag-picture eh. Nag-enjoy ako mag-shopping, tsaka nag-enjoy ako kumain, and of course, Dustin likes to eat also, and the people we were with loves to eat. Looking forward ang dalawa sa kanilang upcoming project together na malapit na raw mapanood. We're so excited because it's going to be our second music video together. Puro kami tawa, puro kami kulitan, as in nakipag-bonding kami. Sa ngayon, dapat daw abangan kung ano ang mangyayari sa kanilang mga karakter sa series na The Secrets of Hotel 88. So ngayon, madami ng
na re-reveal. Mas madami pa sa mga susunod. Marami pang manggugulo, marami pang mga secrets. Ang Dust Dia fans naman, bukod sa nag-organisa ng get-together kagabi kasama ang mga idolo, namahagi rin ng libreng gas at pagkain para sa jeepney drivers. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Tampok ang pagiging malikhain ng mga Pinoy sa mga ordinaryong bagay na tila ni-level up pa. Hindi na po kailangan lumabas ng bahay para ma-achieve ang 10,000 steps a day sa treadmill ng estudyanteng si John Leardo Maloho. Gawa sa kahoy ang treadmill at hindi na kailangan ng kuryente. Dahil ang treadmill gumagana ng mano-mano. Ang kwento ni John, ginamit niyang puhunan ang premyong napanalunan niya sa gym at kumuha siya sa internet ng ideya sa pagbuo ng kanyang kakaibang DIY treadmill. At level up naman ang isang tricycle sa Nueva Ecija. Ang sidecar kasi nito, disenyong bahay kubo. Ang kwento ng may-ari na si Arturo Del Rosario, ginagamit niya ang tricycle para sa kanilang negosyong Ice Candy. Nobyembre nang simulan niya ang proyekto at target niyang matapos ang bahay kubo bago mag-tag-ulan.